kailangan ko ng a period of silence. Yung wala muna akong kakausapin. Just to be alone. Mapag-isa. So, kaninang umaga, gising na ako actually mga around 3 or 4. Hindi, almost magliliwanag na yun eh. In fact, may mga tinawagan na akong tao. Then, came to a point na ako'y parang biglang dinalaw ng kunting antok. So, nahiga muna ako kasi it's barely 5 o'clock. After kong tawagan si Bro Manoy. Then, hindi naman malalim yung tulog ko. Actually, I am half awake, half asleep. Yung napakababaw na tulog na aware ka sa environment mo. So, naririnig ko ang pagtunog ng cellphone. Naririnig ko yung mga messages na pumapasok sa cellphone, yung pag-signal. Naririnig ko yung alarm ng cellphone. Pero hindi ako makagalaw. I could not move my body. Para bang, ano ba yung, parang may nakadagan na hindi naman, I was not in distress. Hindi yung parang natatakot ako na ano, hindi. It's just that na hindi ako makagalaw. No panic, hindi ako nagpapanik sa kalooban ko. Because at that moment, yung consciousness ko ay naandun sa panahon ng Chernobyl. So hindi ko naman pinanood itong ano na to. Ay, napanood ko ito matagal na. So I think nangyari ito noong 1986. 1986 ba? 1985? I don't know. Paki-check nyo na lang sa internet kung kailan nangyari itong Chernobyl na pumutok ang isang nuclear power plant. At ang alam ko, it's in Ukraine or part of Ukraine or along its periphery. I don't know. Basta I was there in my consciousness, pati yung ruins, nakikita ko. But then, ang kinagulat ko, merong isang angel doon. At ang sabi niya sa akin, pinigilan ko itong pagkalat ng radiation na ito. Dahil maraming madadamay, maraming mamamatay na hindi pa nararapat, the innocent ones. Kasi yun pala, buong Europe din pala ang tatamaan nun. So as you can see, nung pumutok ang Chernobyl noon, confined ang damage by certain kilometers lang. Sabihin natin mga a diameter of 100 kilometers, hindi lumabas doon. Hindi kumalat. Pero, itong nangyayari ngayon sa Ukraine, kung saan naiipit ang nuclear power plant, 6 na nuclear power plant ito na nanganganib, pag tinamaan ito ng palitan ng mga missiles, buong Europe, at hindi lang Europe, pwedeng umabot sa iba't ibang panig ng mundo ang radiation. And so therefore, magkakatotoo yung isinulat ni Prophet Isaiah
na yung laman ng tao ay matutunaw habang ikaw ay nakatayo. Yung dila mo ay mabubulok. Yung mata mo ay mabubulok, mahuhuwat sa sakit. Yung mga magsusurvive dyan, uuurin. Sapagkat ang laman mo, buhay ka pa man, ay nabubulok na. But then the angel said, not yet. So may mga events pa na kailangang matapos muna bago ito pakawalan. So I remember, sa 4 horsemen, naalala ko, may sinabi dyan na huwag sasaktan ang mga kahoy, huwag sisirain. And in my thinking, sa analysis ko ngayon, baka ito yung sinasabi na huwag muna. There was an angel there. Nung unang pumutok, walang damage na kumalat, confined lang. And so let's hope and pray na sana mangyari man ngayon, makonfine. Huwag aabot kung saan-saan. Sapagkat marami pa tayong mga tupa na kailangang tawagin. We are not yet done. We are just beginning. Nagsisimula pa lang tayo. So, sa akin, itong mga kababayan natin na nag-aambisyon pang lumabas, pumunta doon, mag-abroad doon, lalo na sa Europe, hindi ko kayo pipigilan. Kasi sasabihin nyo sa akin, yan ang opportunity na matagal na naming hinihintay. Pero ito, matanong ko kayo, anong opportunity ang gusto nyong puntahan sa Europe? Maghihirap ang region na yan. Anong opportunity ang inaabangan ninyo, ang pupuntahan ninyo sa Amerika? Ipabagsak ang ekonomiya ng US ngayon. Habang lumalakas ang BRICS economy, lalong bumabagsak ang economy ng Europe and US. Anong opportunity? Yan na muna ang tanong ko sa inyo. Ayoko kasing magbigay ng payo. Nakalaunan ay sa COEC kasi pinigilan kami. Gusto kong kayo ang mag-isip. Anong opportunity ang meron doon? Na gusto nyong habulin. Let me ask you one question. Kayong mga nag-iisip pa rin mag-abroad, pumunta doon sa Europe, Middle East, medyo okay patuloy sa akin ang Middle East. Pero magulo na rin, magkakagulo ang Middle East. Kasi Putin, Russia, is already expressly hayagan ang pagbigay niya ngayon ng suporta sa Palestine. At isa lang ang purpose nila, labanan itong Israel. Which is sinabi ko na yan noon, no stone will remain on top of another stone. So ginagamit na talaga ngayon, Palestine, Iran, Russia, ito ang major players upang mabawi ang bahaging yan ng Shemite territory. At kung tatanungin nyo sila, bakit yung ginagawa yan? We don't know. We just feel na dapat namin gawin ito. For security, yun lang ang sasabihin nila. Kasi threat ito, yun lang. Pero kung paano sila nagkaisa, anong diwa ang nagbigkis sa kanila, hindi nila masabi that it is the divine spirit ni King Yahweh na nagpapakilo sa kanila noon. Bakit? Kung hindi yan, sana matagal na nilang ginagawa noon. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang?
Bakit hindi 5 years ago, 3 years ago? Malinaw naman na sa kanila yan noon pa eh. Bakit hindi sila kumilos noon? Bakit ngayon lang? So again, the answer is, hindi mangyayari ang isang bagay na hindi pa napapanahon. At ang nagdadala ng mga tiyempo ng lahat ng ito ay walang iba kundi si King Yahawashi. Bakit hindi hinayaan noon? Kasi hindi pa nakakabangon ang kingdom natin. That's the only reason. Huwag ninyong kalilimutan ang nasusulat dyan. And when the heavenly kingdom has been proclaimed, na-proclaim sa buong mundo, ibig sabihin, by the time na malaman nila na existing na tayo, the end will come. Yun lang naman ang gustong mangyari ng King Yahawashi, na malaman nila na existing tayo. Sabi, as a testimony to all nation, bilang patunay sa inyo, dito sa mga bansang ito, na hindi mababali ang sinabi ng kasulatan. Ang nasusulat, hindi mababali. So kailangan muna nilang malaman bago sila tunawin. Kasi they want to prove. Gusto nilang patunayan na mali ang nakasulat. Yan ang workings ni Satanas. Gusto nilang patunayan na hindi na ito mangyayari. Pero ito tayo bumabangon. At habang tayo ay bumabangon, gumagalaw na rin ang eksena sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sumulpot at naging aktibo bigla ang two witnesses. Di nyo ba napapansin? Hindi ba't nauna tayong nag-broadcast? Nauna tayong nagsimula ng mag-organize? At saka palang nagsimula yung aktibo na pagkilos ng Russia at China. Kailan nagsimulang lumusob si Putin sa Ukraine? Di ba nito lang? February 24, 2022? Kailan tayo nagsimula? 2019. At nung medyo lumaki-laki na tayo at naging stable na, in short, hindi na pwedeng tunawin ng kung ano-anong propaganda, lumutang na si Putin. Nilusob na ang Ukraine. Now, Putin is expressly showing na against siya sa Israel. At ang kakampihan niya ay ang Iran at ang Palestine. See? Kaya nahihiya naman ako noon sa mga nambato sa akin na ako daw ay bulaang propeta. Bakit nagkakatotoo ngayon ang mga sinabi ko noon? Ano nga ba ang definition ng bulaang propeta? Ang bulaang propeta, hindi nagkakatotoo ang sinabi. Pero ako wala pa akong nakitang sinabi ko noon na hindi nagkatotoo. It all happened. So sa akin lang mga kapatid, kung may makakain naman kayo dito, why go there? Kung mabubuhay pa naman kayo dito, bakit kailangan yung pumunta doon? Para saan? Para ano pa? Ano ba talaga ang gusto nyo sa buhay? Tanungin nyo yan sa sarili nyo. Pag-aaral ng mga anak, huwag nyo nang ambisyonin yung makaaral sa exclusive na ganito, sa ganito, ganito. Maraming government institution. Marami naman akong nakitang nagtinda-tinda lang ng gulay na patapos sa kolehiyo ang mga anak.
Lalo pa ngayon, libre sa mga state colleges and universities. Not unless inaambisyon ninyo na mapag-aral ko ito sa pribado. That is a human concern. Yan lang naman ang inaano ng iba eh. Pag-aaral ng mga anak ko. Elementary, libre. High school, may mga national high school. College, meron tayong mga state colleges and universities. Doon mo papasukin. Kahit ikaw ay nagtitinda-tinda lang ng gulay dyan o kung anong nagagawa mo, I doubt kung hindi mo mairaos yan. Ngunit ang nagtutulak sa atin para umalis at pumunta doon. Kasi gusto ko makapagpatayo ng Toy Stories na bahay. Kasi gusto ko yung anak ko makapag-aral sa ganitong eskwelahan na prestihiyoso. Earthly matters. Salamat bro, Sebat. Earthly matters. Habang ikaw ay nasa abroad, paano kung umabot na tayo doon sa time na yung required population natin ay naabot na ng salita? Nagising na't natawag na, although hindi natin alam kasi hindi tayo makontak. Pero inabot na sila. Nag-self-baptism na rin sila, although hindi makapag-ugnayan sa atin for whatever reason. At biglang pinakawalan ng anghel, sige, distraction na tayo. We are done. What will happen to you there? Sige, mag-isip kayo mga kapatid. Again, dito sa kingdom, hindi ko kayo sasaklawan sa mga decision makings na ganyan. Sa inyong sarili, alam na ninyo yung totoo. Sinabi ko na ang mga susunod na mangyayari. At nakikita nyong unti-unting nangyayari. Nasa sa inyo kung ayaw nyo kong paniwalaan. Marami pang na-reveal sa akin. Kaya lang hindi ko pwedeng i-pronounce dito. Hindi ko pwede pang ilabas. Hindi pa panahon para ilabas ko. At a time. One at a time. Yan lang ang isa sa pumasok sa akin kanina. Hindi nga ako makapaniwala kasi expectedly this should happen madaling araw, around 3 o'clock. Sa bagay kasi nagising ako ng 3 o'clock eh. So it could not. So it came, inantok ako ng konti, nahiga ako, napakababaw na tulog, pero hindi ko magawang gumising. I could not. Napakahabang movie. Napakahaba. Dugtong-dugtong, dugtong-dugtong. Kaya lang, naputol. Because I need really to get up for the Sabbath. Kahit sabi ko maabutan ko man lang kahit kunting oras. And I was released. Nanunuyo pa ang lalamunan ko kanina nung sinagot ko yung unang question. Nakahiga pa ako. I haven't drunk water. So, yan lang mga kapatid, ang mensahe ko sa inyo. Hangad ko na ipagpatuloy ninyo ang pagkakaisa, iisang direksyon lang tayo.
Huwag makikinig dyan sa mga may sariling agenda. Yung iba nagtatayo ng mga organisasyon nila. Alam yan ni Priest Leon. Kasi nung natsempuhan niya yung isa na leader, ang sabi is, follower kami ni OHC. Ano pang ipa-follow nila sa akin? Hindi na ako naglalabas sa YouTube. Anong ipa-follow nila? So they are lost. They are lost. Marami sa kanila may kakayahan naman. Pero ayaw sumuporta sa atin. Bakit? Gusto nilang magtayo ng sarili nilang kingdom. That will not happen. Hindi yan mangyayari. So yung nagtanong sa akin kanina, hindi po yan mangyayari. May crown king sila, pero walang follower. At kung ang may susunod man sa kanila, can you imagine this? Kunwari, coronation. Next year. At pupunta sila. Kakatok sa entrance. Papasukin nyo kami. Follower din kami ni OHC. Anong isasagot ng mga nasa reception? Anong isasagot ng mga gwardya? Alis po kayo. Wala po kayo sa listahan ng darating. Hindi namin kayo kilala. Hindi kayo pwedeng pumasok. That fulfills the parable. Ang iba kasi kung ano-anong ini-imagine tungkol sa parable, ang ibig lang sabihin po niyan, in the events that are exclusive for the kawan, kakatok sila. At ang bubunggo sa kanila is, go away. I don't know you. And that will be my instruction sa mga receptionist. Isang linya lang. Pasensya na po. Hindi namin kayo kilala. That's it. Hindi kayo pwedeng pumasok. Hindi namin kayo kilala. So I want the list ng kawan updated regularly. Pag may nagkora, alisin agad-agad. Para updated ang roster natin. For whatever purpose, anytime na magsagawa tayo ng mga biglaang event, kung sinong nasa listahan, yun lang ang papasok. The rest, magsilayo kayo, di namin kayo kilala. That is how exclusive we will be. At yan din ang i-describe ng ilang parables dyan. Napakarami niyan, hindi lang isa. And that is the way how it was shown to me noong paman. Ang kambing ay kambing. Hiwalay sa tupa. Ang tupa ay tupa. Ang kambing ay kambing. Hindi yan pwedeng paghaluin. Kahit